Ngayong gabi, bubuksan natin ang isang kwento ng hiwaga, misteryo at kababalaghan. Naganap sa isang liblib na bayan at ating pamamagatan. Hiwaga sa lumang bahay. Sa isa na namang gabi ng lagi. Saan ba talaga tayo pupunta, Ricky? Relax ka lang, Christine. Malalaman mo. Ricky baka kung ano na naman yan. Gusto mo ba talagang malaman kung saan tayo pupunta? Saan nga? Sa sementeryo. Seryoso ka? Oo! Dun, tahimik. Walang iistorbo sa atin. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Oy, balik mo ng sasakyan. Umuwi na lang tayo. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw Uy! ng buwan, Ano ba? Sabi ko ibalik mo ng sasakyan. ang aking sigaw. Uy, Ricky! Sige. Pero mamaya na. Pagkagaling natin sa sementeryo. Ibang klase din naman ang trip ng boyfriend mo, no? Weird. Kung hindi sa morgue, sa sementeryo, o sa mga haunted house, doon kayo nagde-date. Wow, kumusta naman kayo kagabi? Jessa, tumigil ka nga. Kung alam mo lang, kung gaano ang takot ko kagabi, imaginein mo, kasama niyo sa date niyo mga patay. Halos tumayo lahat ng buko sa katawan, no? At least, na-overcome mo ang fear mo. Congrats, my friend. Tapos, pagtatawanan mo pa ako, tama na, ha? Okay. Jessa, bakit kaya ganun ang boyfriend ko? Adventurous lang siguro. Mahilig sa mga may thrill. Sakyan mo na lang. Total, mahal mo naman yung tao eh. At saka, sure ako, masasanay ka rin. Sure ako. Tumigil ka nga. Ayan, tawa ka na naman. Alam mo ba, sabi niya sa akin, isa na lang daw ang lugar na hindi niya pa napupuntahan at gusto niyang marating. Oh? Saan daw? Doon! Sa impyerno! Ano? Sinabi pala sa'yo ni Mia ang naging trip namin. Trip mo lang. Dinamay mo lang kaibigan ko. Takot na takot nga eh. Ano? Wala ka bang balak sumayaw? Uwi na lang tayo, pare. Ha? Boring dito eh. Ano? Ang saya-saya nga oh. Ayoko dito eh. Walang thrill. Labas na tayo. Saan naman tayo pupunta? Sa morgue? Sa sementeryo? Pwede. Alam mo pare, bilib ako sa'yo. Baklase ka talaga. Hindi ka ba talaga nakakaramdam ng takot? Ano ba naman ang dapat kong katakutan? Mga patay? Mga multo? Aswang? Maligno? Hindi totoo yun. Walang multo. Walang kababalaghan. Meron, pare. Si Raulo lang ang naniniwala doon. Gusto mo patunayan ko sa'yo. Ha? Paano? Sumayaw muna tayo. At mamaya pagkatapos natin, saka ako sasabihin sa'yo. At siguradong magiging interesado ka. Tara na, sayaw na. Okay. Kalokohan. Malaking kalokohan ang sinabi mo, pare. Maniwala ka. Marami nagpapatunay sa mga hiwaga at kababalaghang nangyayari sa lugar na yun. Okay. Sige, gusto ko makarating doon. Patutunayan ko na kalokohan lang ang sinabi nyo. Pare, hindi biro ang gagawin mo. Baka mapasubo ka. Kilala mo ako, Noel. Hindi ako takot sa mga ganyan. Mas katakutan natin yung mga buhay dahil silang delikado.
Hindi ang mga katang isip lang niya na kinakatakutan ng ilan. Sige. Maganda ka. Bukas na bukas din, pupuntahan natin ang lugar na sinasabi ko. Ang lumang bahay sa San Ildefonso. Tambak ang trabaho ko ngayon Jack, gabi na ako makakauwi. Ang cellphone ko. Si Ricky. Hello, Ricky. Christine, Oh. hindi na muna kita masusundo mamaya, ha? Ha? Bakit? May ipupuntahan lang ako. Importante. Kami ni Noel. Saan? Malayo. Tatawag na lang ako sa'yo kapag nandun na kami, ha? Ay, teka. Oh, sige, bye. Sandali. Hello? And then, nandiyan ang call. Saan naman kaya pupunta ang kumag na yun? Ano na naman kayang kalokohan ang iniisip niya? Bahala ka nga. O ano? Malayo pa ba? Malapit na. Paglagpas natin doon sa may malaking puno, sa bandang unahan ng konti, naroon na ang lugar na pakay natin. Ha? Pero bago tayo pumunta doon, may dadaanan muna tayo. Okay. You're the boss. Pero pare, mukhang bundok na itong pinagdalan mo sa akin. Sabi ko naman sa'yo, ihanda mo sarili mo, di ba? Kaya eto na tayo. O, siguruhin mo lang na mag-i-enjoy ako. Ayoko masayang ang pagod ko. Tiyak yun, pare. At sana nga, mag-enjoy ka. Mukhang malayong pinanggalingan nyo, Noel. Oo, Lola Maring. Galing pa kaming Maynila. Salamat naman at hindi mo pa nakakalimutan ang lugar nito. Matagal na panahon ka rin hindi nagagawi rito mula nang namatay ang iyong tiya Conching. Sa Maynila na ho kasi ako pumirmi. Sa isa ko pantsahin. Doon na rin po ako nag-aral at nagtrabaho. Noel, sino namang si Tia Conching? Nang maulila ako, siya ang nagpalaki sa akin. Nakapangasawa siya ng taga rito. Kaya minsan na rin akong tumira sa lugar na ito. Hindi mo nabanggit sa akin yan, Noel, matanong ko nga kayo, ano ba ang dahilan at bigla mong naisip na magbakasyon din Oo. Natitiyak kung hindi ka babalik dito kung wala kang mahalagang sadya. Bakit nga ba? Oo nga. May mahalaga ka bang sadya dito? Wala. Ako ho ang may sadya dito sa lugar ninyo. Ha? Gusto kong puntahan ang sinasabi ni Noel na lumang bahay na kinatatakutan ng mga taga rito. Ano? Ano yun? Diyos na makabagin. Noel, totoo ba ang sinasabi niya? Oo. Bay, hindi niyo alam kung anong ginagawa niyo. Ako, alam ko ho. At patutunayan ko sa inyo na walang dapat nakatakutan ng mga taga rito. Nagpapakabatay ka ba? Hindi ho. Bakit ko naman gagawin yun? Wala namang dahilan para gawin ko yun Ang sarap-sarap mabuhay. Abay, kung ganon, huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Bumalik na lamang kayo sa Maynila kung ayaw niyong mapahamak. Talaga bang hindi na magbabago pa siya mo, Ricky? May panahon ka pa para umatras. Pare naman, sa layo ba naman ng nilakbay natin? Aatras pa ako? Sayang naman ang ipinunta natin dito. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Nagsisisi na nga ako Dapat nga hindi ko ginawa yun Sinubok lang naman kita kung talagang matapang ka at walang kinatatakutan Akala ko nga atras ka. Lalo pat nakausap mo na sina Lolo Andres. Wala nang atrasan to, pare ko Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko sa'yo. Babalik tayo ng Maynila ng ligtas at buhay na buhay. Andres, wala sa kwarto nila yung dalawa. Saan nagpuntang mga yon? Nagpaalam. Oh, Mamamasya lang daw sila. ay pinayagan mo. Baka pumunta yun sa lumang bahay. Mareng, narinig mo naman ang sinasabi ng kaibigan ni Noel, hindi ba? Sa palagay ko hindi na magbabago ang isip nun.
Ang ibig mo sabihin, pababayaan na lang natin? Ay, tiyak na mapapahamak sila. Minsan, may mga bagay na dapat nating pakialaman. Ngunit hindi natin naisip na minsan din ang kapalaran ang nagdadala sa kanila upang maranasan ang mga bagay-bagay. Kaya umasa na lamang tayo na hindi nila kapalaran ang mapahamak sa kamay ng kampaw ng dilim. Iyan na bang bahay? Oo, Malaki nga. Sana pala isinama ko si Christine para naman na mag-enjoy din siya. tama lang na hindi mo na siya isinama, Ricky. Dahil tiyak, hindi niya magugustuhan ng gagawin mo. Sa bagay, Kailan ka ba papasok dyan sa bahay? gusto ko mamayang gabi. Maganda to. Pero sa totoo lang, wala naman ako nakikita o nararamdaman kakaiba. Maliban sa nakikita kong medyo luma ng bahay, madilim ang paligid, madumi, matataas ang mga damo, at patay ang mga punong kahoy sa loob. At teka, pare, kanino nga palang bahay yan? Walang nagmamay-ari niyan. Hmm? Sabi ng mga taga rito, ayon daw sa mga ninuno nila, bigla na lang sumulpot ang bahay na yan. Ibig mong sabihin, tumubong parang kabuti? Parang ganun na nga. At magmula daw noon, nagsimula nang may mawala sa mga taga rito. At dyan lang sila huling nakitang pumunta bago sila nawala. Talaga lang ha? Eh di pag napasok ko yan, akin na yan. Alam mo ba kung ano pa ang sabi nila? Ano? Minsan, nakikita nilang nag-aapoy ang lugar na ito. At may nakikita silang mga demonyo. Ano? Ba okay yan ah. Parang sinasabi mo na extension ng impyernong bahay na yan. Posible. Hayaan mo, kapag nakapasok na ako dyan, ipapakausap ko sa iyo mga demonyo. Noel, nasan ang kaibigan mo? Nasa loob ng kwarto. Naghahanda na. O hindi ka ba sasama? Hindi ho. Ay, mabuti kung gano'n. Akala ko'y sasama ka sa kalokohang gagawin ng kaibigan mo. Lola, ano sa palagay niyo? Na? Makababalik pa kaya siya? Makalalabas pa kaya siya sa bahay na yun? Minsan ka lang tumira dito. At alam mo ang mga kwento. Eh, yun na nga ho eh. Mali ho ang desisyon ko na isama siya rito eh. Kapag may nangyari sa kanya, dalahin yun ang konsyensya ko. Ay, pinagsabihan na natin siya kung ano man ang pwedeng mangyari sa kanya. Pero ayaw niya makinig. Abay, kasalanan niya na yon. Kung may mangyari man sa kanya, ay, wag naman sanang ipahintulot ng Diyos. Sana nga ho, Lola. Sana nga ho. Oh, pare. Ready na ako. Alis na ako. Pare, ingat lang ha. Kung sakaling magbago ang isip mo, bumalik ka agad dito at babalik tayo sa Maynila. Si Raulo, ayaw mo kasing sumama eh. Eh di sana, dalawa tayong mag-e-enjoy. Ayoko, Ricky. Pasensya na. Ikaw, bahala ka. Paano? Alis na ako. Ako kung sakaling magbagong isip mo, sumunod ka na lang. Sa susunod na araw na ako lalabas doon. Sige. Sige pare. Hayaan mo! Ikukumusta kagad kita kay Taning. Diyos ko. Kayo na sana ang bahala sa kaibigan ko. Huwag sana siya mapahamak. Huwag sana. Kakaiba ito. Tsak na mag-i-enjoy ako. Ayun, natatanaw ko ng bahay. Magmamadali ako. Sabik na ako mapasok ng lugar na yon. Aba, teka. Ano yun? Maliwanag at parang maraming tao. Parang nagkakasiyahan. Paano? Baka dumating ang may-ari. Pero sabi ni Noel,
Walang nagmamayari ng bahay niyan. Ginugoyo yata ako ng siraulong yun, ha? Paano ngayon to? Tutuloy pa ba ako? Pero sayang naman ang pagod ko. Tutuloy na lang ako. Magtatanong ako. Pulilyaso yata ang tripping ko, ah. Sablay. Narito na ako sa harap ng gate. Ang daming tao. Ayun. May papalapit. Tamang-tama. Makapagtatanong ako. Ricky, maligayang pagdating. Ha? Di ba, Lucila? Kanina ka pa namin hinihintay. Ako? Teka, paano nyo nalaman ng pangalan ko? At sino kayo? Ikaw ang aming panauhing pandangal. Pumasok ka na. Magno, buksan mong gate. Papasukin mo siya. Opo. Halika na, Ricky. Oo. Ano ito? Bakit nila ako kilala? Sino sila? Ako si Lucila. Siya naman si Eliseo. At tama, kilala ka nga namin. Mga kaibigan mo kami. Ano? Nababasa nila ang iniisip ko? Paano? Sino ba talaga ang mga taong ito? Sino? Huwag mong pagtakhan ang mga bagay-bagay, Ricky. Walang naililihim sa amin. Lahat ng naririto, alam kung anong iniisip ng bawat isa. Kaya mo rin gawin yun kung gugustuhin mo. Dahil isa ka na sa amin. Sa iyo ang kasiyahang ito, Ricky. At ikinagagalak naming lahat na makasama ka sa tahanang ito. Ano ba, Ricky? Asan ka ba? O ano, Christine, wala pa ba? I mean, hindi mo pa ba nakokontak? Abe, halos masira na yung cellphone mo, kapipindot mo ha. Kakainis. Pakiramdam ko, gusto mo na nga ibalibag eh. Kasi naman, lagi na lang cannot be reached. Ni hindi man lang magparamdam. Baka naman walang signal sa pinuntahan niya. Di dapat gumawa siya ng paraan. Usapan namin tatawagan niya ako kapag nakarating na siya doon. Nakakainis talaga. Ay nako, hayaan mo na muna. Kumain na lang tayo. Sayang tong in-order natin, no? Kakainis, bubisit na ako. Makainom na nga lang ng juice. Diyos ko! Naku, Christine! Naku, sorry. Nabitiwan ko. Sorry ha, nahulog yung baso. Hindi ko sinasadya. Babayaran ko na lang. Okay, ma'am. Lipat na lang ho kayo ng ibang lamesa at lilinisin ko ito. Okay, sige. Thank you ha. Okay. Doon tayo. Ouch. Aray. Bakit? Ang sakit. Naku, ang kamay mo may dugo. Ha? May sugat ka, oh. Siguro dahil doon sa basong nabasag. Patingin nga. Oh, Ano to? Christine, malalim to ah. ano? At ang lakas ng dugo. Jessa. Ay, ako, halika. Umalis na tayo. Bayaran na lang natin yung in-order natin. Pumunta tayo sa doktor. Kailangan mapatingnan natin yung sugat mo. Baka ako ma-infeksyon yan. Tayo na! O ano? Masakit pa ba? Hindi na. Sobra naman sugat yan. Ano kaya nangyari? Imposible namang nabasag ang baso sa kamay mo. Siyempre nabasag yun dahil nahulog sa semento. Jessa, kinakabahan ako. Ah? Kasi kanina nang mahulog yung baso, bigla ko naisip si Ricky. At itong sugat ko. Nagtaka rin ako kung paano nangyari to. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Anong oras na ba? Ay, mag-aalas 11 na ng gabi. Oh, may pasok pa tayo bukas. Magpupuya tayo. Halika na. Sige na, tayo na. Diyos ko, wala naman sanang nangyaring masama kay Ricky.
Wala sana. Sige, uminom ka lang at kumain. Magpakabusog ka. Napakasarap ng alak na to, ha. Ngayon lang ako nakatakim nito. Ano bang klaseng alak ito? Hindi yan basta-basta. Espesyal ang pagkakagawa niyan. Masarap. Pero bakit ganito? Parang medyo malapot. Sige lang, uminom ka na lang. May itatanong nga pala ako sa inyo. Ano yun? Kasi kaninang umaga, nagpunta kami dito ng kaibigan ko. Nakita ko masyadong madumi, madilim, matataas ang mga damo, at patay ang mga punong kahoy. Paano nangyari na nalinis nyo kaagad ito at napaganda? Walang imposible sa amin. Lahat kaya namin gawin. Hindi ka na dapat magtaka. Eliseo. Lucila, Malapit na ang 3 oras. Ilang sandali na lang. Ricky, handa ka na ba? Handa? Saan? Sa iyong kapalaran. Ihaharap ka na namin sa dakilang hari. Ang nagmamay-ari ng lugar na ito at sa buong mundo. Ano na kaya nangyayari kay Ricky? Nasa loob na kaya siya ng lumang bahay? Sana nagbago isip niya. Sana umuwi na lang siya. Oh, cellphone ko. Si Christine. Hello? Christine? Noel, si Ricky. Ha? Nasaan siya? Bakit hindi ko siya makontak? Nasaan ba kayo? Christine! Lasing na ako pero gusto ko pang uminom. Dahil napakasarap ng alak niyo. Sige. Uminom ka pa? Isipin mong ito na ang huli mong pag-inom ng alak. Ngayon pa, natikmo na akong kakaiba. Uulit-ulitin ko ito. Kaya kailangan bigyan niyo pa ako. Sabihin niyo nga sa akin, saan niyo ba ito nabibili, ha? Hindi yan nabibili. Kaloob yan sa amin. At para ibigay din sa mga panauhing tulad mo. Alam mo, nagtataka ako. Paano niyo ako naging panauhing pantagal? At bakit niyo ako kilala? Samantalang ngayon lang tayo nagkita-kita. Matagal ka na namin kilala. At mapalad ka. Dahil naririto ka sa lugar na ito. Ang lugar na pinapangarap mong mapuntahan. Hindi ba? Ganon na ba ako kasikat? Dahil kilala niyo ako? At kayo hindi ko kilala? Para pala akong artista. Oh, oras na. Halika na. Ha? Ihaharap ka na namin sa ating Panginoon. Panginoon? Ano Panginoon? Sino? Si Satanas. Ano? Sige! Dalhin na siya. Halika
Halika na. Teka, anong ibig sabihin ito? Halika na. Itiwan niyo nga ako! Huwag niyo hawakan! Itiwan niyo ako! Huwag siyang makakawalan para sa ikalulugod ng ating Panginoon! Itiwan niyo ako! Itiwan niyo ako! Christine, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Hirap na ako. Nasaan ka? Sa likod mo, Christine. Anong... Ha? Ricky! Tulungan mo ako. Hindi! 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 Panaginip. Napakasamang panaginip. Si Ricky, puro dugo ang kanyang katawan. At nakapako siya sa krus na nakabaliktad. Anong ibig sabihin ng panaginip na yun? Ano? Ano gagawin niyo? Ibaba niyo ako dito! Ibaba niyo ako sa krus na ito! Tanggalin niyo mga pako sa kamay at pako! Mapalad ka, lalaki. Dahil isa ka sa hinirang upang makasama ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Magkakarating ka na ng impyerno tulad ng pinapangarap mo. Huwag niyong gawin sa akin ito! Alisin niyo ako dito! Hirap na ako! Parang awa niyo na! Narito na siya. Dumating na ang ating Panginoon. Magsiluhod tayo! Magsiluhod tayo. O Panginoon, narito ang iyong mga tapat na alagad at ang aming handog, isang kaluluwa. Anong nangyayari? Luminitol! Magaling. Pinaligayan niyo ko. Aking mga kampon. Magaling. Andres, gising. Gising. Bakit? Pakinggan mo. Nag-iingay yung mga hayop sa labas. Ha? May nangyayari. Anak ko. Diyos ko, huwag naman sana. Nagbigay na tayo ng babala. Kaya wala na tayong magagawa. Ginusto niya ang nangyari sa kanya. Naku, Andres, kailan matatapos ito? Kailan? Pakawalan niyo ako! Parang awa niyo na! Hirap na ako! Sige! Ibaba niyo na siya sa krus. Bunutin niyo ang mga pako sa kanyang mga kamay at paa. Masakit! Tama na! Mabuti. Malapit na natin mabunot ang mga pako. Eto na.
Labanan natin si Sa Cruz! Sige! Anong gagawin niyo? Malalaman mo! Dalhin siya sa altar. Halika na. Mega! Saan niyo ako dadalhin? Ayoko na! Tama na! Sumunod ka na lang. Bitiwan niyo ako! Huli na ito, lalaki. Matatapos na rin ang paghihirap mo. Kunting tiis na lang. Dalhin na yan! Halika na. Wag! Hoy, Wag! kami Ayaw! sa'yo. Ayaw mo na! Gusto mo yan? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Ano bang nangyayari sa iyo? Magparamdam ka naman, Ricky. Nasaan ka na ba? Christine! Ano yun? Bakit? Parang narinig ko ang boses ni Ricky. Ang mga aso. Bakit umaalulong? Anong ibig sabihin nito? Ano? Hello. Hello, Jessa. Christine, napatawag ka. Pwede ka bang pumunta dito? Ah? Teka, anong oras na ba? Alauna na ng madaling araw Please. Teka, bakit ba? Ano bang problema? Basta pumunta ka rito. Sige na. Oh, siya, sige. Hintayin mo ako. Pupunta na ako dyan. Hihintayin kita, ha? Sige. Bye. Sarap-sarap na tulog ko. Ano naman kaya problema ng babaeng yun? Oo, Panginoon! Pagmasdan mo ang aming handog! Anong gagawin niyo sa akin? Ialis niyo ako dito! Sa pamamagitan ng punyal na itatarak ko sa kanyang dibdib, aagos ang dugo ng isang mortal, dugong handog ng iyong mga matatapat na alagad. Tanggapin niyo, o aking Panginoon! Tanggapin niyo! Sambahin ang Panginoong Lucifer. Sambahin. Ano pa talaga ang problema, Christine? Kinukutuban na ako ng masama. Si Ricky, pakiramdam ko may masamang nangyari sa kanya. Baka naman namimiss mo lang yung tao. Hindi. Iba ang nararamdaman ko. Pati ang nasa paligid ko. Parang iba rin ang ibig ipahiwatig sa akin. Ano ba kasi sabi sa'yo ni Noel? Naroon daw sila sa probinsya na kinalakan niya. Tinanong mo ba kung ano sinadya nila doon? Hindi niya sinabi, pero binanggit niya na nagsisisi raw siya kung bakit isinama niya si Ricky. Pagkatapos, ilang beses ko pa siyang tinawagan, pero hindi niya na ako sinasagot.
Ha? Gusto ko siyang puntahan. Kaso hindi ko alam kung saan. Sige, hayaan mo. Magtatanong-tanong ako sa iba pa nilang kaibigan. Baka sakali may alam sila sa lakad ni Ricky, pero pansamantala, ikalma mo muna yung sarili mo. Walang masamang nangyari sa boyfriend mo, okay? Ligtas siya. Alam ko. Kaya relax ka lang. Hindi na bumalik ang kaibigan mo, Noel. Alam mo na siguro kung ano ang nangyari sa kanya. Lolo Andres, wala akong kwentang kaibigan. Ipinahama ko siya. Bilang kaibigan, totoong may pagkakamali ka. Ikaw ang higit na nakakaalam kung ano ang uri ng pagkatao ni Ricky bago mo pa siya dinala rito. Alam mong mangyayari ang mga bagay na to. Alam kong matatakot siya. Akala ko hindi siya tutuloy na sabihin natin sa kanyang hiwaga sa lumang bahay. Sana hindi ko siya pinabayaan mag-isa. Sana sinamahan ko na lang siya. Wala na tayong magagawa. Nangyayari na ang lahat. At wag na tayong umasa na makikita mo pa siya. At sana, sa pagbabalik mo sa Maynila, kalimutan mo na lang ang lugar na ito. Lalo na ang tungkol sa hiwaga ng lumang bahay. Lolo, may tatawagan ho ako. Papupuntahin ko sila dito. At pagdating nila, kayo na ho ang magsabi sa kanila na wala akong kwentang kaibigan. At humihingi ako ng kapatawaran sa nagawa akong malaking pagkakamali. Ano ba naman kasi ang naisip ng boyfriend mo? Naisipang pumunta sa lugar na yon. Diyos ko, napakalayo. Mabuti na lang, wala tayong pasok bukas dahil holiday. Pasensya ka na, Jessa. Pati ikaw nadamay sa problema ko. Sus, ano ka ba? Kaibigan tayo. Sino pa ba naman ang magdadamayan kundi tayong dalawa? At kahit pa makarating tayo sa dulo ng mundo, sasamahan kita. Kayo pala ang tinutukoy ni Noel na darating ngayon. Oho. Nasaan na po ba siya? Andres! Andres! Maring, bakit? Si Noel! Hindi ko makita. Ha? Nawawala ang kaibigan niyo. Ho? Buksan niyo ang gate na ito! Papasukin niyo ako! Sasamahan ko ang kaibigan ko! Buksan niyo ito! Bumukas ang gate? Tumuloy ka. Sinong... Pumasok ka. At samahan mo ang iyong kaibigan. Isang babae. Nakatayo sa may pintuan ng lumang bahay. Alam namin darating ka. Kaya pinaghanda ka namin ng maiinom. Uminom ka. Ha? Bakit parang malansa ang amoy? Tikman mo ang alak na yan na gustong-gusto ng kaibigan mo. Kunin mo. Kulay? Dugo? Inumin mo. Oo. Sige. Inumin mo na. Masarap yan. Ayoko. Hindi ko ito iinumin. Ayoko. Ayoko! Anong ginawa mo? Bakit tinapon mo ang alak? Ano ang ginawa mo?
Nag-ibang kanyo-kanyo. Lapastangan ka! Naging isa siyang demonyo! Hindi! Hindi! Doon sa bandang yun. Doon itinuro ni Lolo Andres at Lola Maring ang lumang bahay na pinuntahan ni Ricky at Noel. Bilis, dalian mo, Jessa. Tama ba itong ginagawa natin? Sabi ng dalawang matanda, delikadong pumunta sa lugar na yon. Kaya pinipigilan nila tayo. Wala akong pakialam. Basta ang mahalaga makita natin si Ricky na ligtas. Dalian mo na. Ano yun? Parang may sumigaw. Nag-iingay ang mga hayop? Christine! Tingnan mo! Ayun! May malaking lumang bahay! Doon nanggagaling ang sigaw! Halika! Bilisan mo! Ay! Dali! Puntahan natin! Baka nando si Noel at si Ricky! Baka may masama na nangyari sa kanila! Bilisan mo! Ikaw pa lang ang lalaki na unang tumanggi sa alak na gawa mula sa impyerno. Alak na gawa sa dugo ng tao. Gumugumpay! Minigo mo kami! Minigo mo kami! Saan galing ang mga boses na yun? Parang galing sa kailaliman ng lupa! Parang galing sa impyerno! Nagpapaksakan ng mga parte ng bahay! Kailangan makaalis ako dito! Kailangan makalabas ako sa bahay na ito! Jessa, anong nangyayari? Bakit gumuguho ang bahay? Galing ang mga sigaw na yun! Christine! Jessa! Si Noel! Noel! Umalis na tayo dito! Bilis! Ha? Si Ricky! Tayo na! Nasaan si Ricky? Nasaan ang mahal ko? Umalis na muna tayo dito bago pa tayo tuluyang mapahamak! Tayo na! Tayo na, Christine! Yan ang buong katotohanan, Christine. Patawarin mo ko. Ricky! Ay, ng mga demonyo ang lugar na yon, Noel. Oo. Lagusan patungong impyerno. Kaya pala, napakainit sa lugar na yon. At sabi mo, lumindol sa loob ng bahay bago gumuho na hindi namin naramdaman sa kinatatayuan namin ni Christine. Pinabayaan mo siya, Noel! Pinabayaan mo siya! Christine! Ipinahamak mo si Ricky! Ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari ito! Ikaw ang dapat sisihin! Ikaw! Sayang ang lugar na yon, Eliseo. Matagal din tayong nanirahan doon. Ngunit dahil lamang sa Noel na yon, nabigo tayo sa ating misyon na kunin ang kaluluwa ng sino mang papasok sa lumang bahay. At ang kabiguang yun ang dahilan kung bakit gumuho at naglaho ang pugad natin. Ang lagusan patungong impyerno. Hindi ko lubos maisip kung bakit na tinanggihan ang masarap na alak na inialok mo. Ang alak na gawa sa dugo ng tao na sumisimbolo sa kadakilaan ni Lucifer, ang hari ng kadiliman.
Bigo tayo, Lucila. Bigo tayo. Huwag kang mag-alala, Eliseo. May tinakdang lugar na muli nating pagtatayuan ng lumang bahay. At doon, muli tayong maghahasik ng lagim. Muli tayong maghahanap ng mga kaluluwang ihahatid natin sa impyerno. Ha! Makiramdam ka sa inyong lugar. Wala ka bang napapansing bahay na biglang sumulpo? Kung mayroon, pasukin mo. Humingi ka ng alak ng Diablo na magiging pases mo tungo sa impyerno. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Hiwaga sa Lumang Bahay. Sa isa na naman Gabi ng Lagi!